Hello mga kapatid. So, quick live lang tayo dahil ano na, sasakay na tayo ngayon mga kapatid. Okay. So, sa parokya pala, ang daming schedules sa kapatid na pari. Just imagine, no? Parang dalawa lang sila sa parokya. No? Anong schedule? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sa 7 is, ano yung 7? Saturday ba? Para maintindihan naman natin yung mahal natin na pari, June 7 is Friday. So, pero ang daming schedule. Tinignan ko yung schedule na mahal natin na pari. Ang dami pala yung schedule. No? May kasunod na patay. Dahil sa pagod sa pari, just imagine, oh? Alas 6, may misa siya, main church. So, 8 a.m., may blessing pa. After sa blessing, may wedding. At after sa wedding, 8 a.m. blessing. Madali lang itong blessing eh. So, yung pari ay puno-puno ng schedule dito. So, analyze natin to give fair analysis sa buong storya. Punta muna tayo sa schedule sa pari, no? May blessings siya at misa sa kasal, no? Yung nag-viral, no? 9:30, may funeral mass. Grabe, punong-puno yung pari, no? So, yung pari ay, alam nyo, halo-halo yung na-encounter sa pari, no? Kung may kasal, no, ma-enjoy ka, yung emotion nila na grabe, yung saya na feel mo rin. Bigla naman patay, umiiyak. Halo-halo yung emotion na matanggap sa pari. No? Maraming negative, maraming positive, ganon. Dahil sa kapuno ng schedule ng pari, no, may sometimes yung personal struggle tayo, hindi natin mapigilan. No? Punong-puno. Alas 11 may bautismo. Alauna may patay na naman. Alas 2 may patay na naman. Alas 4 may chapel mass. Alas 5 may chapel mass. So, kita ninyo yung laging nagpadali yung pari. So, miscommunication lang talaga ang nakita ko na problema. Miscommunication at yan sa miscommunication, merong mga mixed emotion, negative emotion sa pari, dahil punong-puno yung schedule sa pari. Sa side sa pari, ano gawin ko nito? May misa pa ako. May bautismo pa ako. After bautismo, pahinga ka na kaunti. May launa, alas 2, alas 4, alas 5. So, punong-puno yung pari ng schedule. Dahil doon, at may negative siya na, siguro na narinig, pasa-pasa na storya, yun, hindi niya napigilan na naging impatient yung kapatid natin. So sobrang mga nasaktan yung mga mahal natin na kapatid din sa pananampalataya natin. Miscommunication, at dahil sa miscommunication nakita ko, marami ng mga negative emotion. Doon, meron na nagalit na ang pari, nasaktan ang pari dahil siguro na late sila ng kaunti lang, and then ang miscommunication na kita merong miscommunication talaga ang nakita ko.
And then, dahil sa miscommunication, meron ng mixed emotion. Nagbunga yung mixed emotion. Una, yung pari, meron ng negative emotion. So, at dahil doon, nadala yung pari. At dahil din doon, nakasabi ng mga negative. Dahil yun sa negative emotion nanggaling yung negative natin na mga comment and feedback. Lahat naman tayo nagkakamali, di ba? No? Lahat naman tayo nagkakamali. Bawat isa natin ay hindi naman perfecto at mas mabuti na daanin natin, i-confront natin. Yan ang pinaka-importante, confrontation. No? Despite sa mga mixed emotion na nangyari, dapat natin gawin is confrontation. Tingnan ko muna ang yung nandiyan yan sa Leviticus. Ito ang dapat na virtue na i-develop natin. 1657 ba yun? 1627. Ito po yung kalimut ako. Ano ba yung talata? 15. Once again, page number 15. Search muna ako, ha? Pinaka-importante yung confrontation. Dito, magaling na yung social media. Express mo yung sentiments natin. Pero, dahil walang nag-process sa mga emotion na grabe. Humihina yung ko. Isang volume, Father, humihina. Humihina ba? Humina ba yung ko? Boarding na ka, Father? O malapit na. Nakalimot ako, ha? Okay na? Wala pa. Transfer. Okay naman, Father. Okay naman. So, ito yung komento ko. Merong miscommunication po na nangyari. At then, sa miscommunication, may mixed emotion. At yung mixed emotion, mga kapatid, mga negative reaction yun. Galing sa negative na emotion natin, and follow na yung negative na mga salita, panghang na salita minsan, at mawala na yung pasensya natin. At itong virtues talaga, kinakailangan So everyday, dapat natin piliin na lagi tayong magmahal despite sa lahat. Marami nating mga schedule, mga kapatid. Make a goals, mga kapatid. Always itong attitude natin na manalangin before mag-decide, before magsalita, mga kapatid. Pinaka-importante na manalangin tayo before tayo magsalita, before tayo mag-decide. Every moment po kinakailangan natin. Bakit every moment kailangan natin manalangin, magdasal, para hindi tayo makasakit sa iba? Kung masaktan man natin yung iba, dahil yun sa katotohanan, hindi sa masamang salita natin na binibitawan, hindi sila masaktan sa pamagitan ng masamang ugali natin. Both sides, no? At ang pinaka-importante, mga kapatid, more dialogue. Kung may mga conflict, openness and dialogue ang kinakailangan. Upuan natin. And let's listen one another because we learn from each other, mga kapatid. So, payo ko sa lahat, no? Kung may hindi man tayo naintindihan sa mga kaparian natin, tawag tayo. Pag-usap tayo sa maganda. Nasaktan po kami sa iyong Father, sa sinabi mo, hindi makatulong yung social media, bago hindi makatulong no? Yung mga comment natin. Hindi natin alam yung buong istorya, di ba? Hindi natin alam ang buong istorya, mga kapatid.
Ang kinakailangan natin, mahinahon, patience, hindi makatulog. No? Both sides need dialogue. Yung pari, dapat makipag-usap sa kanila. Dahil nasaktan sila eh. Nasaktan sila. No? At yung pari din na nasaktan. No? Dapat dialogue. Anong sabi ng ating Panginoon? No, let us listen one another. Yan po yung highlight ng ating mahal na Santo Papa. Ano ba yung highlight ng mahal nating Santo Papa? The church now is a synodal church. Ano ba yung synodal church? No? A listening church. Di ba? Hindi a condemning church. Tayo po. Ang pari is portion of the church. Yung pinuntahan ay daot ang signal na mo diri. Pero malinaw yung ating signal dito. No? Una, synodal church. Let us promote dialogue. Let us promote openness. Let us promote listening. Listen well and think before we speak. Yan ang advice ni Sister Lucille. Sige, mag-advise kayo. Ano ba yung mga nice idea ninyo? Babasahin ko dito. Yan po. No? Hindi na tayo mag-away. Sinukampihan natin. Kampi tayo sa pare. Kampi tayo sa ang kampihan natin, ang reconciliation po. Dapat natin i-promote. No? Sabi ni Bishop Kabumot, ang Ginoo na sa kasing-kasing. No? Dapat yung Panginoon ay nasa puso natin. No? Let us promote communion, not dominion. Let us promote communion, not arrogance. No? Let us promote unity, not division. No? Ganda, no? Sana wala ng awa. Pero yung demonyo ay nasa paligid lang natin. No, dapat mag-ingat talaga tayo. Lalo-lalo na kami mga pari. No? Bago tayo magsasalita, no, ay iisipin muna natin. Basahin natin yung unang Pedro po. Unang Pedro 5:8. Ito ang nakasaad sa banal na kasulatan, mga kapatid. Humanda kayo at mag-ingat. Dahil ang kaaway ninyo, si Satanas, kung kaaway natin hindi tao, no? Ay umaali-aligid na parang liyong umaatungal at naghahanap ng malalapa. Patatagin ninyo ang inyong pananampalataya at labanan ninyo si Satanas. Paano natin malabanan si Satanas? Patatagin natin yung pananampalataya natin. Amen? At yun po, no? Yung advice ko sa ating kapatid na pare, makipag-usap tayo sa kanila, no? And then, ipasipay natin yung mga negative na emotion nila sa pamamagitan ng pag-umanhin, paghingi ng tawad. Miscommunication dapat na ay ka-inform nila na ay changes kay mao magsulti sa isa sa ulang ninang lang tapon nagiklaro sa office kanong na changes sa ilang time or schedule. So, miscommunication talaga. Okay? Let us continue to embrace the virtue of humility. Mas mabuti pag-usapan. Mas mabuti na mag-dialogue both sides. Yung pari at yung mga kinasal para merong healing. Sabi ni Brother Clyde, insan ko, listen before you speak, for to speak before you hear, the facts will bring humiliation. No? Nandyan yan sa Proverbs 18:13. Totoo. Listen before you speak. Sometimes we speak, we'll listen at the end. So it is better, no, to listen first before we speak. For to speak before you heard the facts will bring humiliation. Totoo talaga ito. Ang ganda naman yung text na pinuquote mo, Insan.
Clyde Postrero Gitiano. No? Ganda, no? Madahin ko diri sa yes. Lower pride, no? Sometimes high emotion, low IQ. Lower pride, radyo na father para ma-open ang mind, both sides. Ang tininang as forgiveness to both sides sa dunta para ma-okay na dyan. So, yeah, huwag na tayong magbatuhan. Sinong mali, sinong tama. Let us embrace all together the virtue of humanity, the virtue of communion, the virtue of uh, charity, love. No? Yan ang kinakailangan natin eh. Yes, Father, with humble heart to speak and spread the good news of God. Huwag na natin dagdagan, pag-iusap. Karapatan ba ng isang pari, Father Darwin, na magalit sa isang kinasal kahit nasa ay hindi naman masama ang magalit. Hindi naman kasalanan yung magalit tayo. Magalit tayo. Yan sa Efeso chapter 5 verse 27. Kapatid, sabi dito, babasahin ko ha, hindi naman kasalanan yung magalit. It is amoral yan eh. Hindi yan kasalanan. Kailan ba yung galit maging kasalanan? Kapag gumawa ka na, magsasalita ka na ng kahit na pisos 5:27, ba yun? Nakalimot ako sa talata. 5. Kasi ba yan? Nakalimot ako sa talata, ha? 26 ba yun? Messages by designs? Limot ako sa talata, mga kapatid, na sabi doon, kapag nagalit ka, dapat hindi ka magkasala. So, hindi lahat ng pagkagalit ay kasalanan na. Si Kristo nga ay nagalit sa loob ng simbahan, di ba? Hindi naman siya nagkasala. Hindi po yun. Magkasala tayo kapag magsasalita na tayong maanghang. Magsasalita na tayo ng mga negatibo against sa ating mga mahal na kapatid. Yan po. Useful lang po ang debate, Father, to clarify. Yes po. Sino pang God always listen? Let's listen to Him as well. Salamat na kapatid na Ate Tuna Pao. Dala din sa atin siya ng sa 10 stars po. So, yung mga advice lang ang babasahin ko muna ha. Kung mag-comment kayo, tawra ang pari dili na nato siya i-judge. Yes. Dapat hindi, both sides, hindi dapat natin i-judge. Hindi natin i-judge yung pari, hindi din natin i-judge ang kapatid natin. Puro tayo kapatid eh. Minsan ay nakukulangan lang tayo sa pasyensya. Nakukulangan tayo sa mga virtues na kinakailangan natin. No? So walang mga advice na nakita ko. So hindi kailangan mag-away tayo, pare, versus mga kasamahan natin. So yung komento ko ay balanse. Let us promote communion, let us promote reconciliation, let us promote forgiveness, let us promote unity, let us promote respect, and let us ask forgiveness to one another, no? Dahil may pagkukulang may pagkukulang, yung pagkukulang is miscommunication, no? Okay? Lo yung pare, gataki, gitumlo pa dyan sa uban, Rosemary Sabino Montagos. Impulsive emotion triggers anger. Totoo yan, Sister Lucille. Yung impulsive emotion triggers talaga. Trigger anger. Dapat hindi tayo impulsive para natin. Lahat kayo, pare. Laigo.
kailangan talaga natin ng temperance, mahinahon. No? Loyang pare, ga-atake o gitunglo pa dyan sa uban. Oh, he shares now the sorrow of Jesus. No, totoo yun. Maing hapon tagal, pwede ba ihabak ang huwag mong ihabak yun. No? I-pray mo na lang yan. No? Big yes, Padre, yung nalitira dyan sa isa't isa. Greetings from Dumaguete. Sa Sadam to Bio. Yan, kinakailangan natin. Yung mga salita natin, it will lead to healing. Na, never at naka-please even if po, si Maria Sarmiento. Ito, lukuin po si Father. Gabi man po, di ay kadaghan sa schedule. Ba't kung pamilya? Totoo, puno-puno yung schedule niya. Parang walang pahinga. Awat tayo sa pare, di ba? Yun, binabasa ko lang yung schedule niya para mabalance naman tayo. At dahil sa kapuno sa schedule ng pare, stress na stress ko. Hindi na makita ko. Stress na stress yung pare. Puno-puno yung schedule niya. Di ba? Dahil sa stress ng pare, sometimes we are also impulsive. Ako nga, minsan na impulsive minsan. Yan talaga ang struggle natin. Struggle natin yan araw-araw, di ba? Sometimes we are so impulsive. No? Ako din. Tao lang po minsan magkakamali. Pagmahal, pag-unawa at patawad. Sinilix God. Totoo yan. Si Marianim. Marianim Basikan is watching. Father, watching from Magsaysay. Misami sa ulinta. Hope ka-andig ka doon. So, in God's time po, promote respect, forgiveness, love, and mercy. Si Melanie Hernandez. Ang ganda. So, ang ganda ng mga advice ninyo. Hello po, Father. The best is to listen. His words in the matter kung sige lang tag-comment kung na negative. Totoo yan. Si Rosemary Matura. Ingat lagi, Father. Maying hapon, watching here in Basak, Baes City. Kita-kita tayo sa Baes. Kanang mga nga ni-comment kung negative, wala na kay baon sa schedule. Kung paagi sa samdi po tinghalitik, simba. So, maayong hapon, Father, saan man nila ako. Ako ba na pala pumog kayo. Tambag ito, please. So, lagi ka magdasal. Ang makapagbago dahan-dahan. It is, yan eh. Naghanap siya ng care galing sa'yo. Nagtagal mo yung pag-aruga sa asawa mo. It is problematic yung bana mo, asawa mo. Dapat mo bigyan mo na, dagdagan mo yung pag-aaruga sa kanya. Kasi naawayan mo siya, dagdagan mo yung pag-aaruga sa kanya. Mayong hapon, Tater, nakakugamay pangutan about sa makasala sa Espiritu Panusapang kasi kung siyang sala ka ba to. So, merong 6 po kasalanan against sa Holy Spirit. May oras po ba ako? I-discuss natin. Sin against the Holy Spirit. May 6 po. Una, blasphemy against the Holy Spirit. Teka muna. Merong teka muna. Sin against the Holy Spirit. May 6 eh. Sins against the Holy Spirit. Ito. Una, despair. Kung mawala ka na ng pag-asa. Hopeless na. Wala nang pag-asa ang buhay mo. Sin against the Holy Spirit po yan. Presumption. Ano ba itong presumption? Yung presumption, mga kapatid, naligtas ka na. Yung presume, 100% naligtas ka na. Opposite po ito sa despair. Grabe, puno ng pag-asa. Presumption. Envy of the grace of others. So, grabe yung, ano bang Tagalog sa envy?
sa mga biyaya na tanggap ng iba. It will lead you to uh, character assassination through grabe na gawa ng mga kwento dahil sa envy. Obstinacy in sin, yung pagkalulong. Yung ating damdamin ay matigas na. Hindi na natin kinakilala yung kasalanan na kasalanan. Una, despair, presumption, envy, obstinacy in sin, deliberate resistance to the known truth. So, alam mo na ang katotohanan, hindi mo tinanggap. Ang pang-anim is final impenitence. Ano ba yung final impenitence? Hindi ka humingi ng patawad. Lahat naman nito ay mapatawad. Pero hindi ka humingi ng kapatawaran ng ating kasalanan. Ito po ay final impenitence. Kasalanan against sa Holy Spirit. Kapag hindi tayo mag-ask ng kapatawaran, yan. Si Marisa Robles Dicho sabi niya, I am experiencing division sa family father dahil may Catholic movement na iba na paniniwala namin, they do not believe Catholics doctrine kasi yung routine na ginagawa ng movement na lang ay pinawalaan, very confusing kasi we are all Catholics. So, lain ka ron, Father, kay karaghanan one-sided. Ito yan. Kapag one-sided tayo, kung one-sided tayo, mga kapatid, para yung, mangga. Meron akong mangga dito. Meron akong mangga dito. Itong mangga nito ay hinog na, pero hindi pa, kapag saktong hinog na ito, mga kapatid, dubli yung tamis. Kapag kakainin mo, so hindi masisira yung mukha mo. Kapag ahat, hindi saktong hinog, yung mangga, kakainin mo. Masisira yung mukha mo. Yan ang mangyayari kapag magkukomento tayo ng one-sided lang. At kung magkomento tayo ng buo, para kang mangga na saktong pagkahinog. Amen? So, yung pari ay hinihingi din ng paumanhin sa parokyano niya. At yung mga parokyano din, hihingi ng paumanhin. It is an act of humility, mga kapatid. Happy Sacerdotal Father Darwin, taga-Calbayog Samar. Nagsubaybay sa inyo palagi. Salamat ng marami. Akong natutunan sa iyo. Salamat po. Si Army Parahis, naka-vision po niya silos ang makita sa face ni Jesus. Then I asked him, then ay haklikan na ilhan pa si Maria Josephine. Inggit po is envy. Ang inggit. Ang envy pala. Inggit. Salamat, Sister Lucy. So, nadagdagan naman yung mo. Excited na kami makita karong June 15 sa Batis. So, yung Recreation Center, parang covered court siguro, no? Si Rini, si Baiton. Tayo na. Okay, punta na kami, ha?